Erwin Tulfo, aka Erich Sylvester Tulfo, 250 years na makukulong? Oh my goodness! Grabe, gurgur na siya noon, nakakulong pa rin yung kanyang kaluluwa. Okidok, my gulay. Ano ba ang mga eksena? Ano sa tingin ninyo? Happy New Year sa inyo mga palangga. Hi Melvin, Lakindanom. Hill, how are you? Thank you so much guys. Ayan, si Cesar, ang dami-dami nyo. But anyway, doon na tayo sa ating topic. So kagabi pinag-usapan natin, the other day actually, in-expose natin ang dokumento na kung saan nagpapakita, nakita nyo na nasa Boljakan Facebook page natin, ang dokumento na kung saan ay binawi ng US government ang passport, ang passport ni Erwin Tulfo at kilala siya sa America, well, I don't know kung kilala siya dito sa Amerika, no? Baka yung pamilya nilang nakakaalam nito at itinago nila itong baho na ito for since 1996. Alright? Since 1991 actually. Kasi kung sa mga kapapasok lang, tandaan niyo po na binawi ng Department of State or na booking, okay? Ni-revoke yung kanyang passport ni Erwin Tulfo. Alright. Ni Erwin Tulfo or ni Erich Sylvester noong 2021 dahil napag-alaman nga na yung kanya palang passport, okay, ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang kanyang identity ay ninakaw lamang, hindi nga natin alam kung mayroon bang nag-i-exist na Erich or Eric Sylvester. Erich, I think that's the right pronunciation. Kung may nag-i-exist ba na Erich Sylvester Tulfo. Kasi di ba mga kababayan, so talagang patuloy niyang ginagamit yun. Tuloy-tuloy niyang ginagamit simula nung na-acquire niya yung US passport na yon dahil nga, 1991, since 1991, nagpanggap siya na siya si Erich Sylvester Tulfo. So from 1991, nung nag-apply siya ng US passport, ilang taon na yon? 91, 2001, 2091, 2000, 2011, 2021. Yun nga, 30 years. Right? Tama ba ang calculation ko? 2001, 2011, 2021. Yeah. 30-something years niyang talagang pinakinabangan yung fraudulent passport niya. Imagine mo, nagdadalawa ang birthday niya. Ang birthday niya ay December 30 dun sa Erich Sylvester at yung tunay pala niyang birthday is August 6. Alam mo yun? August 10 rather. August 10 at ipinanganak sa Leyte, mga kababayan. Ano ang inyong dito? Ang inyong tingin, ilang taon ba siya makukulong? Imagine mo, dalawa birthday, December 30, 1965, na ipinanganak daw siya sa Hawaii. Then August 10, 1963, sa Tacloban, Leyte siya pinanganak. Kaya naman nabukelya siya. Ngayon, mga kababayan, gusto niyo bang kilalanin natin si Erwin Tulfo? Okay? Kagabi na-explain na natin to at tatalo na tayo dito sa mga violations ng inyong lolo. My God, Erwin. Ano na ang gagawin mo ngayon? Nabukelya ka na. Mamaya pag-usapan natin ang mga kasalanan ni Marcos Jr. na hindi siya gumawa ng due diligence, ang COMELEC, na dapat sana talagang ito ay maano na ito. Teka lang, may hinanap lang akong mga kaso na pinrepair ko. Alright, ayan, naka-ready na tayo. Mamaya basahin natin. Pero kilalanin muna natin siya. Bago natin pag-usapan yung mga violations na ginawa niya dito sa Amerika, sa bansang Amerika at sa bansang Pilipinas na actually, pag pinagsama-sama mo yung punishment at iba-ibang mga kaso na pwedeng kaso sa kanya ng State Department, ng ICE, ng Social Security, later, yun nga, pag-usapan natin, aabot talaga ng 200 plus years ang kanyang parusa kapag siya ay na-convict or napatunayan na nagkasala, although yun nga, the fact na ni-revoke yung kanyang passport, ibig sabihin may basihan ang US government dahil nga nag-apply siya ng G2 visa, okay, noong 2021 at
nilalagay niya sa kanyang application niya na hindi siya ipinanganak sa Hawaii, kundi ipinanganak siya sa Leyte, mga kababayan. So ito mas maano lang to, saglit lang. Pinakita ko to sa inyo, yung kanyang application, yung kanyang parang personal data sheet or yung about yung kanyang pagkatao. Actually, hawak ko yung buong pagkatao ni Erwin Tulfo. Okay? Hawak ko ang pagkatao niya dahil hawak ko yung kanyang Appointments Review and Investigation Service Profile Investigation Report. Kung natatandaan ninyo, hindi siya na-confirm sa commission on appointment kasi nga ang binabalita lang ng media noon ay US citizen siya. US citizen at hindi siya pwedeng ma-appoint. Tapos ang binalita lang doon na nag-enlist siya sa military, so yun lang ang hindi natin alam. Pero lingid pala sa mga mata natin, sa buong mundo, na ito pala si Tulfo ay gumamit ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Okay? So sino ba siya? So napag-alaman natin dito sa personal data sheet, ito nga yung pinakita natin kung gusto nyo makakuha nitong mga papel na ito, ipopost natin to after natin mag-vlog doon sa Boljakan at saka sa Maharlika Network sa Facebook. Okay? Now what? Personal and family background, kilalanin muna natin siya kung dapat ba siyang makulong ng 250 years. Diba? So kilalanin natin siya. Siya ay, yun na nga, nakalagay dito, birthday, August 10. So, August 10, 1963. So meaning, based on that documents na ipinakita natin sa inyo at pinost natin sa Facebook page, yung tungkol sa revocation ng kanyang passport, nagmamatch yung kanyang birthday. Di ba? Nagmamatch. Na ang real birthday niya is August 10, 1963, which is yun ang nakasulat doon sa papeles na ipinakita natin. So siya nga ito. Kasi dito sa kanyang profile investigation report ng Congress, nag-match ang kanyang bonggang-bonggang birthday. At married to former Rizalina Aquino, hindi natin kilala. At meron siyang 3 anak dito sa girl lalo na to. I-ano na lang natin, forward. O, syempre, ang anak na kayo dito, kinship and other government officials, so mga kamag-anak na sa politika o sa government. Alright? So, andyan si Rafi Teshiba. Ayan nila. Teshiba. Hapon ba nanay nila? Anyway, ayan si Jocelyn Tulfo, si Ralph Tulfo. Itong Jocelyn at Ralph Tulfo, anak to. Si Rafi, si Jocelyn, mag-asawa. Then yung Ralph Tulfo, anak nila. So, imagine mo, sama-sama sila. Ngayon, nandiyan na naman si Erwin dahil, si Tambaluslos ang gumawa ng paraan para makapasok sa dyan as one of representatives dyan sa kanilang party list. Now, mga kababayan, sino ba si Erwin sa buhay para malaman ng taong bayan? Siya pala ay nag-aral sa University of the East. Solid Maharlikan ako. Yan, may naalala ka ba? Okay, University of the East. Tapos, nakalagay dito ay nagtapos siya noong 1996. Magtataka ka, no? Kailan siya pinanganak? 1963 siya ipinanganak pero nagtapos daw siya sa UE 1996. Mamaya nakalagay yun dito. The reason why, meron pa ditong chika, hindi chika, yung information, that's chika. Mayroon dito na i-fast forward ko na lang, kaya pala 1996 siya, nagtapos daw, isang kurso lang nakalagay dito kasi nung umalis siya ng Pilipinas, back, asa na yung date na yon. But anyway, mamaya ko na